meron po tayong dapat malaman sa John 3:16. Goods na goods po sa inyong lahat. Meron lamang po good tips sa John 3:16 po. Alam niyo po bago po mag John 3:16 meron muna po rito John 3:3. Meron po tayo John 3:3. John 3:3. Dito po sa John 3:3. Bago sa pumunta po sa 16, nauna muna po yung John 3:3. Ito po isang tips sa ating mga kapwa tao. Ito po yung tips tutulong kalamansi sa inyo para panood ng ating video. Dito po kasi sa John 3:16 ang pinakasikat na Bible verse. Meron po tayong dapat malaman sa John 3:16. Ito po ay yung dapat nating malaman na meron muna John 3:3 bago mag John 3:16. Yan po ang ating good tips pag po may nag-share ng sa inyo ng Bible verse o gospel ay i-entertain nyo po muna. Huwag po muna sila malay nyo po ay isa kayo sa mga pagpilili na liwanagin ang puso at isipan ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga salita. So ito na po ang aking bago po yung John 3:16. So John 3:16 yun po yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ibig sabihin po niya sa Tagalog ay ito po yung Tagalog dito po sa Bible na binigay 1:3:16. Sapagkat gayon inibig ng Diyos ang sanlibutan na ipinagkaloob niya ang tong na isinilang na anak at the letter upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi dapat mapahamak kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Malinaw naman po siguro yung narinig ninyo. Mayroong walang hanggang buhay sa sinumang sumampalataya sa Kanya, in Kristo Jesus. So, dapat po nating malaman. Bago po ito, John 3:16, dapat ninyong malaman, meron munang John 3:3. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa Kanya, sa katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang isang tao ay may panganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Bago natin natamasa John 3:16 ay kailangan may John 3:3 muna. Maliban na ang isang tao ay may panganak na muli ay Nicodemus ang kausap ni Jesus Christ. Tanong pa siya na dito sa 4, si Nicodemo sa kanya ay nagtanong, paano ba na ang isang tao ay may panganak kung siya ay matanda na? Maaari ba siyang pumasok sa ikalawang pagkakataon sa sinapupunan ng kanyang ina at may panganak? Ayan po ang tanong. Siyempre, pag hindi po natin naintindihan yun, pero nang maisip natin. Pero, ito pong nagtanong na ito, si Nicodemus, ay siya po ay hindi basta-basta member po siya ng Sanhedrin. Hindi po siya basta-basta. Ang pangalan po nga po niya ay Conqueror of the People, Victory of the People. Ito po yung meaning ng Nicodemus. Sa Bible naman, spiritual meaning niya ay person with religious knowledge but lack of spiritual truth. Kaya kailangan po nating makinig pag may nagsishare sa atin. Tapos titignan lang natin sa Bible. Basahin natin kung tama ba yung sinasabi ng nagsishare. Entertain lang po tayo ng entertain. Nag-evangelize. Gusto ko yung sharean. Kung hindi pa kayo ganun katatag sa mga panataya, makinig po kayo. Kaya po yung ibig sabihin. Tips ko po ito. Yung tips ko po, buksan, makinig po kayo. Baka isa po kayo sa mga napili. Hindi nyo alam. Pag nakinig po kayo, yun po yung way. Kasi faith cometh by hearing and hearing. Sabi nga po. Biblia. Lack of spiritual understanding. Sinabihan po ni Jesus Christ na gano'n, na
guro ka pa naman. Guro siya, nagtuturo siya sa Sanhedrin. Ewan ko lang po, hindi po malalim yung saliksik ko sa ako ba nung kagaling magsaliksik. Kasi gusto ko lang kung yan sa inyo, yung tips ko na makinig. Pakinggan po natin at basahin sa Bible. Kailangan may Bible po kayo. Kung totoo yung pinagsasabi ng mga ano sa inyo, nagsishare. Yan. Si Nicodemus po ay good man siya. Yung mga tao niya ay talagang concerned siya na iniingatan niya yung mga tao. Pero sa relationship, yung questionable kasi guro siya. Tayo pa kaya na isinilang na wala tayong gawa yung course natin malayo sa pagiging religious. Hindi tayo nag-aral ng Bible. Sabihin nun, wala tayong alam. Tapos tayo, ayaw pa natin makinig. Siya nga na tagaturo na siya, member pa siya ng Sanhedrin, di lang basta-basta yun. Tapos, hindi siya mapakali. Sumunod siya kay Kristo. Kasi once na nagtanong ka, pumunta ka doon, o nagkaroon ka ng katanungan, parang gusto mong matuto. Meron kang gustong malaman sa about sa God, about kay God, sa mga tinuturo, siguro ni Kristo, gusto niyang malaman. Kaya sinabihin siyang guro ka pa naman. Yun nga po, siya po isa ng member ng Sanhedrin, ng mga kapulungan ng mga religious people yun, nag-aaral sila. Tapos pumapit siya, gusto niyang alamin. Tayo rin po, sa atin na lumalapit, sinishare na sa atin yung gospel, ayaw pa nating kinig. Tapos, pag entertainment tayo, yung ganun lang. Kaya, hindi natin inintindi, tapos hindi natin babasahin sa Bible kung totoo pa yung sinasabi niya, pinapalitan niya sa kasulatan. Tapos, yun po yung pinaka-tips ko, yung maginig po, kasi entertain mo muna natin, lalo na ang panahon natin ngayon, kakaiba na. Yung po yung sinasabi nila, kakaiba, kakasulat na po. Tsaka tinulungan niya po dito nakalagay sa aking munting na search, tinulungan niya si Joseph ng Arimathea na mag-prepare ng burial ni Jesus. Sa about naman sa salvation ni ni Nicodemus daw, hindi daw inano sa Bible, ewan ko po, hindi ko na sa pag-research ko lang po ng konti yung nagkita ko, hindi daw, pero sa akto po niya, mga ginagawa niya, parang na-save siya. Pero hindi nga inano, Bible verse at mapakita natin, wala daw. Pero sa akto lang niya, yung nga lang nagtanong siya, gusto niyang malaman, siyempre maliliwanagan ko siya. Si Jesus Christ po yung alam niya. Kaya niyang paliwanagan siguro o magtatanong lang siya. Yan po ang aking tips. Si Nicodemus naano pa po yun sa na-expel pa po raw siya dahil umalat siguro yung ginawa niya. Pinunta niya si Jesus Christ at nagtanong siya kung paano magkamit ng buhay na walang hanggan. Bago po yung John 3:16, sinabi muna po yung John 3:3 na kailangan na may panganak na maguli. Yung kung may panganak na maguli, hindi po yung basta mabaptize ka, ganun. Yung nga po, yung pag binasa niyo yung Bible, yung hindi mo pa alam, yung nalalaman mo na nabago dahil sa niliwanag ni Jesus Christ yung nakinig ka, niliwanag niya yung isipan mo, yun po yung ipinanganak na maguli na sinasabi, yung maliliwanagan ako sa mga salita ng ating Panginoon. Yung Sanhedrin, mga Supreme Judicial Legislative po sila, Ecclesiastical Council. Yung pong humility, ang sinasabi rito na magkaroon tayo ng humility, ma-recognize daw natin yung ating mga limitation para malaman kaagad yung perspective ni Jesus, para ma-accept natin na meron tayong mga failures. Kaya ang conclusion po kay Nicodemus, from respected religious leader to being a sincere truth seeker, become followers of Christ. Ayun, followers po siya ni Christ. Para may ibig sabihin na po yun na save siya, si followers siya ni Christ. Ang
ang aking munting tips sa inyo. Sana po ay basahin din niyo po John 3. John 3, tapusin niyo po isang buong chapter. Maliliwanagan kayo bago mag John 3:16. Meron mga John 3 gusto ko ipaliwanag. Dapat po ay ating tanggapin dahil si Nicodemus nga na isa ng guro gusto pa rin niya matuto, hindi pa rin niya alam. Tayo pa kaya po na hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, basta lang tayo busy gano'n, hindi po natin malalaman, walang papasok. Ganun po yun, kailangan po malaman natin. Kaya aming good tips po, hindi po makakalimutan, good tips po yan. Mga tips lang po ng mga pag-umpisa. Hindi po ako ganun kalalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos, isang regular attendee lang po sa church. Ngunit nais ko pong magbigay ng tips maunawaan ng ating mga kaibigan dyan, kapatid na kasama, mga tao, pwede madaling maintindihan ng mga tao makapanood. Yung tips ko sa John 3:16 ay meron John 3 muna. Yun po mga kaibigan, mga tol, goods na goods po sa inyong lahat. Yun lang po ang good tips ni Putol Kalamansi sa inyong lahat. Sana po ay gawin po ninyo. Baka kayo po ay isa sa mga pinili mabigyan ng kaliwanagan sa puso't isipan ng ating mahal na Diyos at Panginoon. Jesus Christ, siya rin natin Diyos ang tagapagligtas. Yan po. Tips lang po yun. Iba malalim, bahala na po yung mga ibang matatalino sa Biblia. At susunod na good tips, Putol Kalamansi.